Maaga pa lang ay gising na si Kylum Ardiles. Habang ang iba ay mahimbing pang natutulog sa kani-kanilang malalambot na kama, siya naman ay nakatayo na sa likod ng isang marangyang hotel. Hawak ang lumang walis at timba. Tahimik ang umaga, ngunit sa kanyang dibdib ay mabigat ang pagod na tila hindi nawawala kahit pa ilang taon na siyang nagtatrabaho roon bilang isang janitor. Ang hotel ay simbolo ng karangyaan. May makintab na sahig, malakristal na ilaw, at mga bisitang bihis na bihis. Ngunit si Kylum ay tila bahagi lamang ng dingding. Laging nariyan, ngunit hindi pinapansin. Kung mapansin man siya, kadalasan ay may kasamang pangmamaliit. "Hoy Kylum, bilisan mo nga dyan. Para kang pagong na naman." Sigaw ni Rogelio Cruz, ang head janitor, habang nakataas ang kilay at may panlalait sa boses. Hindi sumagot si Kylum. Sanay na siyang maliitin, pagalitan at tratuhing parang walang halaga. Kaya naman mas pinili na lamang niyang yumuko at ipagpatuloy ang pagwawalis kahit masakit na ang kanyang likod at nanginginig na ang kanyang mga kamay. Sa lobby, naroon si Sheila Morante. Ito ang naka-assign sa front desk. Kilalang kilala ito bilang may mapagmataas na pananalita. Napangiwi ito nang makita si Kylum na dumaan. "Pwede bang wag kang dumaan dito? Nakakasira ka ng ambience." Malamig nitong sabi. Tila ba ang presensya ni Kylum ay isang dungis sa ganda ng lugar. Hindi rin siya ipinagtanggol ni Victor Halcon, ang supervisor na dapat sana'y patas. Sa halip, madalas pa nitong dagdagan ng bigat ng trabaho ni Kylum. "Kung ayaw mo dito, maraming gustong pumalit sa'yo, no?" Paborito nitong linya. Sa kabila ng lahat, hindi naging mapait ang puso ni Kylum. Sa bawat pagod na hakbang, may tahimik siyang dasal na balang araw may makakakita rin ng kanyang halaga. Hindi siya nangangarap ng marangyang buhay. Sapat na sa kanya ang marangal na pamumuhay at tahimik na gabi. Habang papalubog ang araw, biglang pumuhos ang malakas na ulan. Ang mga bisita ay nagsipag-uwian na, at ang lobby ay unti-unting nabalot ng katahimikan. Si Kylum ay inutusang maglinis sa labas ng hotel, isang gawain na ayaw ng iba. Habang binubuhusan ng ulan ang kanyang katawan, may nakita siyang anyo sa gilid ng kalsada. Isang matandang lalaki, kuskusin, basa at tila nalilito. Muntikan na itong tumawid sa gitna ng rumaragasang mga sasakyan. Walang huminto, walang tumulong. At sa sandaling iyon, tumibok ang puso ni Kylum ng malakas. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may puwersang nagtulak sa kanya upang bitawan ang walis at tumakbo papalapit. Hindi niya alam na ang gabing iyon, isang gabi ng ulan at pagod, ang siyang magiging simula ng pagbabagong magpapabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kung hindi sa buhay ng lahat ng minamaliit siya. Malakas ang ulan, parang hinuhugasan ng langit ang buong lungsod. Ngunit walang humuhugas sa malamig na tingin ng mga taong nagmamadaling makauwi. Sa tapat ng hotel, naglalaki ang sasakyan ng humaharurot. Walang pakialam sa lalaking matanda na nakatayo sa gilid ng kalsada. Basang-basa, nanginginig, at tila nawawala. Mula sa di kalayuan, nakita yun ni Kylum Ardiles. Hawak pa rin niya ang walis. Ngunit nakapako na ang kanyang mga mata sa matanda. Pilit itong tumatawid, ngunit sa bawat hakbang ay umaatras muli. Tila takot na takot sa bilis ng mga sasakyan. "Hayaan mo na yan!" Sigaw na Rogelio Cruz mula sa may pinto ng hotel. "Hindi natin problema yan." Ngunit hindi gumalaw si Kylum. May kakaibang kirot sa dibdib niya. Isang pakaramdam na hindi niya kayang baliwalain. Sa isang iglap, may isang kotse ang biglang bumusina at halos sumalpok sa matanda. Napasigaw ang ilang mga nakasilong sa hotel, ngunit walang lumabas. Walang iba,
kung hindi si Callum lamang. Binitawan niya ang walis at tumakbo papalabas. Hindi inalintana ang galit ng kanyang mga katrabaho o ang malakas na ulan. Umabot siya sa matanda sa huling sandali. Hinawakan ito sa braso at marahang hinila papalayo sa kalsada. "Lolo, dito po muna kayo," hingal niyang sabi. Nanginginig ang matanda, ngunit tumingin ito kay Callum nang mayroong pagtataka. Hindi ito sanay na may tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Sa likod nila, nagsimula ang halakhakan. "Nakakatawa naman, janitor na tagapagligtas," sabi ni Sheila. Habang ito ay nakapamewang at pinapanood sila. "Baka gusto mo pang papasukin sa hotel yan, ha?" "Wala ka talagang utak, Callum," dagdag pa ni Victor. "Nakakalabas pa lamang. Nakakahiya ka. Nakikita ka ng mga bisita." Ilang bisita nga ang nakasilip sa may pinto. May ilan na umiling. May ilan na nakangisi. Parang eksena lamang itong pinapanood. Hindi totoong buhay. Basang-basa, dahan-dahang inilalayan ni Callum ang matanda patungo sa gilid ng kalsada. Tinanggal niya ang suot niyang manipis na jacket at isinuot sa balikat nito. "Mag-ingat po kayo, Lolo, ha?" mahina niyang sabi. Wala siyang inaasahang sagot dito. Ngunit bago tuluyang umalis ang matanda, hinawakan nito ang kamay ni Callum. Mahigpit, mainit at puno ng damdamin. "Hindi ka tulad ng iba," mahinang sabi ng matanda. Halos matabunan ng ulan. "May puso ka, iho." Hindi na nakasagot si Callum. Tinawag na siya ni Victor. Galit na galit ito sa kanya. "Pagbalik mo rito, asahan mong may kapalit yan." Habang naglalakad palayo ang matanda, huminto ito sandali at lumingon. Sa gitna ng ulan, may munting ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting puno ng lihim, lalim at pasasalamat. Hindi alam ni Callum na ang simpleng hakbang na yon, isang kilos ng kabutihang loob, ay nagmarka na ng simula ng isang pagsubok na malalantad sa tunay na halaga ng tao. At sa isang lungsod na sanay sa pagyuko sa kayamanan, isang janitor ang hindi yumuko sa konsensya. Sa totoo lang, hindi talaga kaagad umalis ang matandang tinulungan ni Callum Ardiles. Sa halip, nagkubli ito sa isang lumang waiting shed sa hindi kalayuan ng hotel. Basang-basa pa rin ang kanyang damit, gusgusin ang itsura, at tila isa lamang siyang pulubing walang patutunguhan. Ngunit sa ilalim ng kupas na sombrero at lukot na kasuotan, ay may mga matang nagmamasid, mga matang matagal nang sanay magbasa ng pagkatao. Siya ay walang iba kung hindi si Don Severino Almonte. Tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang gusaling matagal na niyang itinayo mula sa wala. Ang hotel na iyon, ang bunga ng buong buhay niyang sakripisyo. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya naroon sa gabing iyon. Hindi rin dahil sa pera o kapangyarihan. Naghahanap siya ng katotohanan. Sa loob ng maraming taon, nagbalat kayo si Don Severino bilang isang pulubi. Umiikot sa sarili niyang mga negosyo, mga hotel, restaurant at opisina upang makita kung papaanong tinatrato ang mga taong wala umanong halaga. Hindi niya hinahanap ang pinakamatalino o pinakamayabang. Hinahanap niya ay ang kung sino ang may puso. At ngayong gabi, nakita niya iyon. Ang binatang janitor na walang reklamo, walang galit sa mata, at walang hinihinging kapalit. Yan ang lalaking handa niyang subukan. Hindi lang bilang empleyado, kung hindi bilang taong maaaring pagkatiwalaan ng higit pa sa yaman. Samantala, sa loob naman ng hotel, muling napagalitan si Callum. "Isulat mo yan sa incident report mo, ha?" sigaw ni Victor. Ibinabato ang clipboard sa mesa. "Dahil sa kabobohan mo, munti ka na tayong magkaproblema." Tahimik lamang na kinuha ni Callum ang papel. Wala siyang depensa. Wala rin siyang balak na magpaliwanag. Alam niyang kahit na anong sabihin niya, ay wala ring makikinig. "Next time kasi, tatandaan mo na janitor ka lang,"
At hindi ka isang superhero? Dagdag ni Sheila Morante, sabay irap nito. Tumango si Kylum at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sa likod ng gusali, pinunasan niya ang basang sahig, kasabay ng pagpikil sa bigat ng damdamin. Masakit, oo, ngunit mas masakit kung magiging tulad nila siya. Walang pakialam, walang awa, hindi niya alam na mula sa labas may isang pares ng matang patuloy na nagbabantay. Kinabukasan, sa isang tahimik na silid sa loob ng hotel, isang silid na hindi alam ng karamihan. Nakaupo roon si Don Severino sa harap ng isang lalaking naka-Amerikana. Salvino, mahinaw niyang sabi sa abogado. Hanapin mo ang binatang janitor. Alamin mo ang lahat ng patungkol sa kanya. Pamilya, pagkatao, pati na rin prinsipyo. Meron po ba kayong plano doon? Tanong ng abogado. Ngumiti si Severino. Isang iting bihirang lumitaw sa kanyang mukha. Kung totoo ang nakita ko kagabi, sagot niya. Baka siya na ang lalaking hinahanap ko. Hindi lang para sa negosyo, kung hindi para sa kinabukasan ng pamilya ko. Sa labas ng silid, patuloy na nagwawalis si Kylum. Walang kamalay-malay na ang kanyang simpleng kabutihan ay sinusukat na sa mas malalim na antas. Hindi lahat ng pagsubok ay dumarating bilang problema. Ang iba ay dumarating bilang isang pagpapala sa huli. Sa paglipas ng mga araw, tila lalong bumigat ang mundo para kay Kylum. Ang dating pang-aapi ay naging lantaran at ang dating pabulong na panlalait ay naging harapang pambabastos. Para bang ang simpleng pagtulong niya sa isang matanda ay nagsilbing pahintulot sa lahat upang yurakan ang pagkatao niya. Ginawa siyang utusan sa lahat ng bagay. Kapag may natapong inumin ang bisita, si Kylum ang sisisihin. Kapag may reklamong hindi niya saklaw, siya pa rin ang tatawagin. Minsan, sa gitna ng lobby, na puno ng tao, pinagalitan siya ng supervisor na si Victor. Dahil umano'y marumi ang sahig, kahit malinaw naman nakakatapos lang niyang maglinis. Di ka ba marunong magtrabaho ha? Sigaw ni Victor. Sapat na lakas upang marinig ng mga bisita. Kaya ganyan ang buhay mo dahil tatamad-tamad ka. Naramdaman ni Kylum ang init ng kahihiyan sa kanyang mukha. Ramdam niya ang mga matang nakatingin. May ilan na naaawa sa kanya, ngunit mas marami ang walang pakialam. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa mahina siya, kung hindi dahil ayaw niyang mawalan ng dignidad. Sa pantry, tahimik siyang naupo habang kumakain ng baon na kanin at itlog. Lumapit si Alma Reyes, kapwa janitor niya, at mahinang nagsalita. Hayaan mo na sila, Kylum. Hindi habang buhay ay ganyan. Ngumiti si Kylum, ngunit mabigat ang kanyang mga mata. Sanay na ako, tugon niya. Ngunit sa loob-loob niya, napapagod na rin siya. Tao lang siya. May hangganan rin. Sa kabilang bahagi ng hotel, may isang taong tahimik na nakamasid. Si Isabel Quintana, pamangkin ng isang hotel executive. Kasalukuyang nag-oobserba sa operasyon ng hotel. Hindi siya pala salita, ngunit matalim ang kanyang pagtingin. Napansin niya kung paanong tratuin si Kylum, ang paraan ng pagyuko nito, ang tahimik na pagtanggap ng sisi, at ang kabutihang hindi pa rin nawawala sa kabila ng lahat. Isang hapon, muntikan ng madulas ang isang bata sa basang sahig ng labi. Walang ibang nakapansin, maliban kay Kylum. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ng bata, at inileo sa panganib. Walang palakpak, walang papuri. Ngunit mula sa hindi kalayuan, nakita iyon ni Isabel. Salamat po, mahina niyang narinig mula sa ina ng bata. Isang simpleng salita, ngunit sapat na upang magpainit ng kaunti sa puso ni Kylum. Sa pagtatapos ng araw, ipinatawag si Kylum sa opisina. Akala niya'y panibagong sermon na naman. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumakatok.
Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang sobre sa mesa at isang malamig ngunit formal na boses. "May special meeting ka bukas na umaga," sabi ng sekretarya. "Siguraduhin mong makakatalo ka ha." Lumabas si Kylum na puno ng tanong. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Panibagong kaparusahan ba o tuluyang pagtatapos ng kanyang trabaho? Hindi niya alam na sa likod ng pintuang iyon, ang mga hakbang ng kanyang kapalaran ay unti-unti nang nagbabago. Minsan, ang taong palaging tinatapakan ay siya ring unang iniaangat kapag dumating na ang tamang oras. Maagang maaga pa ay gising na si Kylum Ardiles. Halos hindi siya nakatulog magdamag. Paulit-ulit kasi na bumabalik sa kanyang isip ang paanyayang natanggap niya. Special meeting. Sa ilang taon niya sa hotel, wala pa siyang naalala na tinawag siya para sa anumang mahalaga. Kadalasan, sermon lamang o karagdagang trabaho. Maayos niyang isinuot ang luma ngunit malinis na uniforme. Pinunasan niya ang kanyang sapatos kahit alam niyang may mga lamat na yon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may bigat ang araw na ito. Pagdating niya sa ikatlong palapag, isang bahaging bihira niyang pasukin. May dalawang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo sa harap ng isang pribadong silid. Isa sa kanila ay kumatok at tumango kay Kylum. "Pasok ka," mahinahon nitong sabi. Sa loob ng silid, malamig ang hangin. Nakatayo si Attorney Salvino. At sa tabi ng binata ay may isang matandang lalaki na nakatalikod. Malinis ang suot nito. Naka-dark suit, baston na may pilak ang hawakan. Hindi kaagad nakilala ni Kylum ang anyo, ngunit pamilyar ang tindig. "Umupo ka muna, Kylum," sabi ng binatang abogado. Naguguluhan ngunit sumunod si Kylum. Nang humarap ang matanda, parang huminto ang oras. Ikaw?" Mahina niyang sabi. Ngumiti ang matanda, ang parehong ngiting nakita niya sa gitna ng ulan. "Ako nga, iho," tugon nito. "Hindi bilang pulubi ngayon." Parang may bumagsak sa dibdib ni Kylum. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung matatawa ba o matatakot. "Ako si Don Severino Almonte," mahinahong wika ng matanda. "At ako ang may-ari ng hotel na ito." Nanlaki ang mga mata ni Kylum. Totoo po ba? Pero iba po ang pagkakaalam ko sa may-ari ng hotel na ito." "Alam ko, iho. Sadya ko yun. Para hindi nila ako basta-basta makilala," putol ni Don Severino. "Sinadya ko ang lahat." Ipinaliwanag ni Don Severino ang kanyang ginawang pagsubok, ang pagpapanggap bilang pulubi, ang pagmamasid sa mga empleyado, ang paghahanap ng taong hindi bulag sa kahirapan. Tahimik lang na nakikinig si Kylum. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Marami ang lumingon," patuloy ni Don Severino. "Marami ang tumawa. Pero ikaw lamang ang tumakbo para tulungan ako." "Ginawa ko lang po ang tama," mahina niyang sagot. "Wala naman po akong inaasahan." Ngumiti si Don Severino. Bakas ang paghanga. Yan mismo ang dahilan kung bakit kita ipinatawag." Inilahad ng matanda ang alok, isang pagkakataong hindi inaasahan ni Kylum. Hindi agad tungkol sa posisyon o pera, kung hindi sa pagsubok. Gusto niyang makilala pa si Kylum, subukan ang prinsipyo nito, at bigyan ng pagkakataong magbukas ng mas malaking pintuan sa kanyang buhay. Ngunit hindi kaagad sumagot si Kylum. Yumuko siya. "Hindi ko po alam kung karapat-dapat po ako," amin niya. "Janitor lang po kasi ako." Tumayo si Don Severino at inilapit ang baston sa sahig. "Ang pagiging karapat-dapat, iho," mariin niyang sabi, "ay hindi nasusukat sa kung ano ang trabaho, kung hindi sa puso." Binigyan siya ng ilang araw upang mag-isip. Paglabas ni Kylum sa silid, mabigat ang kanyang dibdib. Hindi siya masaya. Hindi rin takot. Kung hindi litong-lito. Hindi niya alam kung ang pintuang bumukas ay patungo sa kanyang pag-angat.
o panibagong pagsubok na naman na mas masakit pa kesa sa lahat ng dinaanan niya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong hindi tumingin sa kanya mula sa taas, kung hindi tumingin sa kanya kung sino talaga siya. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nagtipon ang lahat ng mga empleyado sa pangunahing bulwagan ng hotel. May kakaibang tensyon sa hangin. Tila ba may inaabangang hindi alam ng karamihan. Ang mga ilaw ay mas maliwanag kesa sa karaniwan at ang mga bisita ay pinakiusapang manatili sa kani-kanilang mga silid. Sa harap ng entablado, nakatayo si Miss Clarita Velez, ang hotel manager. Bakas ang pagkalito sa kanyang muka. Hindi rin niya kasi alam kung ano ang tunay na dahilan ng biglaang pagpupulong. Sa unang hanay, magkakatabing nakaupo sina Victor Halcon, Sheila Morante at Roelio Cruz, mga mukhang kampante. Walang kaalam-alam sa nalalapit na pagbagsak. Sa isang gilid ng bulwagan, tahimik na nakatayo si Kailum. Nakasuot pa rin siya ng simpleng uniforme. Ngunit ang kanyang tindig ay mas tuwid. Hindi niya alam kung bakit isinama siya roon. Ngunit sinunod niya ang paanyaya ni Don Severino. Biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Don Severino. Suot ang isang elegante, ngunit simple ring suit. Sumunod sa kanya si Attorney Salvino. Agad na nagbago ang ihip ng hangin. May mga bulungan. May mga napapatayo. Si Don Severino? Bulong ni Victor. Habang namumutla, tumayo si Don Severino sa gitna ng entablado. Hindi siya nag-aksaya ng salita. Sa loob ng mahabang panahon, mariin niyang panimula, nagmasid ako. Hindi bilang may-ari, kung hindi bilang taong minamaliit. Nagkaroon ng katahimikan. Isa-isa niyang inilahad ang kanyang nakita. Ang pagtawa sa mahirap, ang pagmamalupit sa mga mabababa, ang pagyurak sa dignidad ng tao. Habang nagsasalita siya, tila unti-unting lumulubog ang mukha ni na Victor, Sheila at Roelio. Ang hotel na ito ay tinayo hindi lamang para sa kita. Patuloy niya. Kung hindi para sa paggalang. Tumuro siya kay Kailum. Ang lalaking ito, mariing wika ni Don Severino, ay nakapasa sa pagsubok na hindi niya alam na sinusubok siya. Nag-ugong ang bulwagan. May mga bulungan, may mga gulat na hininga. Inilahad ng abogado ang mga ebidensya, mga report, CCTV footage, at dokumento ng paulit-ulit na pang-aabuso. Wala nang may tatanggi pa ang tatlong ng api. Isa-isa silang tinanggal sa pwesto. May ilan ay tuluyan nang sinibak. Tahimik lamang si Kailum. Wala siyang galak sa mga nangyari. Wala ring yabang. Sa halip, may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya hinangad ang pagiganti. Lumapit si Don Severino kay Kailum. Mula ngayon, iho, sabi niya, bibigyan kita ng pagkakataong pamunuan ng isang programang tutulong sa mga empleyadong matagal nang hindi napapansin. Hindi ito promosyon na may palakpakan. Ito'y tiwala. Sa hindi kalayuan, nakatingin si Isabel Quintana. Ngumiti ito. Hindi dahil sa kapangyarihan ni Inalok, kung hindi sa kababaang loob na hindi nawala kay Kailum, kahit binigyan na ng pagkakataon. Habang unti-unting nagkakagulong bulwagan, may isang bagay na malinaw. Ang mga taong tumingin mula sa itaas, ngayon ay napilitang tumingin sa ibaba. At doon nila nakita ang lalaking dati nilang tinatapak-tapakan. Ang katotohanan ay hindi kailanman bulgar. Darating ito sa oras na pinaka hindi mo inaasahan. Lumipas ang mga araw, linggo, pati na rin mga buwan. Hindi nagbago ang paraan ng paglakad ni Kailum, kahit nagbago na ang pagtingin ng mundo sa kanya. Araw-araw ay dumadaan pa rin siya sa parehong pasilyo ng hotel. Ngunit ngayon, ang mga taong dati hindi man lamang bumabati ay tumatango na sa kanya. May ilan pang nahihiyang ngumiti. Hindi siya nasanay sa atensyon. Mas pinili niyang manatili sa likod. Tahimik na gumagawa ng tama.
Sa ilalim ng bagong programang ipinagkatiwala sa kanya ni Don Severino, tinulungan ni Kylum ang mga empleyadong matagal nang napapabayaan. Katulad na lamang ng mga dishwasher, utility staff, security guard. Pinakinggan niya ang kanilang mga hinaing, hindi bilang isang pinuno, kung hindi bilang isang kapwa. Dahil alam niya kung gaano kasakit ang hindi marinig. Isang hapon, habang nakatayo siya sa hardin ng hotel, lumapit si Isabel. "Hindi ka nagbago?" sabi nito, may banayad ng ngiti. Napailing si Kylum. "Hindi ko rin kasi alam kung papaanong magbago," tugon niya. "Ito lang ako at sanay ako sa ganito." Tumango si Isabel. "At yan ang dahilan kung bakit ka kakaiba?" Sa isang tahimik na silid sa itaas ng hotel, unti-unting ibinibigay ni Don Severino ang mga responsibilidad kay Kylum. Hindi ito biglaan, hindi pa dalos-dalos. Hindi niya minadali ang pamana. Ang mahalaga sa kanya ay ang paghahanda ng puso, hindi ng pangalan sa dokumento. Isang gabi, magkasama silang nakaupo, nakatanaw sa lungsod. "Maraming yaman ang kayang bilhin ng pera," wika ni Don Severino. "Ngunit ang respeto, tiwala at dangal ay hindi mabibili." Tahimik na nakikinig si Kylum. Hindi niya kailanman inisip na mapapabilang siya sa ganitong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan kung saan siya nagsimula. Ang basang sahig, ang lumang walis, ang pangmamaliit. Ang mga taong minsang nang api sa kanya ay naghiwa-hiwalay ng landas. Bayla na patuloy na sinisisi ang iba. Ngunit para kay Kylum, tapos na ang kabanatang iyon. Hindi niya kailangan ng paggiganti upang manalo. Sa uli, kinanap ang isang simpleng pagtitipon. Walang engranding anunsyo, walang paputok. Doon, formal na ipinahayag ni Don Severino ang kanyang desisyon. Ipinagkatiwala niya ang kinabukasan ng hotel sa lalaking minsang hindi pinapansin. Hindi palakpakan ang naging sukatan ng tagumpay ni Kylum, kung hindi ang katahimikang dala ng isang pusong payapa. At sa labas ng hotel, sa parehong kalsada na minsang binasa ng ulan, may isang bagong janitor na muntikan ng masagasaan ng sasakyan. Walang nag-atubili. Si Kylum ang unang tumakbo, dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nagpabago ng tao. Ito'y lalong nagpapakita kung sino talaga siya. Makalipas ang ilang taon, nanatiling nakatayo ang hotel. Mas matatag, mas tahimik, at mas makatao. Hindi na ito kilala lamang bilang lugar ng karangyaan, kundi bilang tahanan ng mga kwentong nag-ugat sa paggalang at malasakit. Maraming pagbabago ang naganap, ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang diwa ng kabutihan na nagsimula sa isang basang gabi ng ulan. Si Kylum ay bihira pa ring makita sa harap. Mas madalas siyang nasa likuran. Nakikipag-usap sa mga empleyado. Nakikinig, umaalalay. Kapag tinatanong siya kung papaano niyang naabot ang lahat ng iyon, ngumingiti lamang siya at sinasabing, "Tinulungan ko lang ang isang taong nangangailangan." Samantala, si Don Severino Almonte naman ay tuluyan ng nagpahinga sa pamamahala. Ngunit madalas pa ring makita sa hardin. Nakaupo sa parehong bangkong minsang tinulugan niya noong siya'y nagpapanggap pa na pulubi. Minsan, may bata pang nagbibigay sa kanya ng barya. At tuwing nangyari yon, tahimik siyang napapangiti. Dahil alam niya, may mga aral na mas epektibong itinuturo kapag tahimik lamang. Sa tabi ni Kylum, si Isabel Quintana ay nanatili hindi lamang kasama kung hindi katuwang. Hindi nila minadali ang anumang bagay. Ang relasyon nila ay hindi tinayo sa yaman o posisyon, kung hindi sa pag-unawa. Isang uri ng pagmamahal na hindi kailangang ipangalandakan. Isang hapon, muling bumuhos ang ulan. Tumayo si Kylum sa bintana ng hotel at pinagmasdan ng kalsada. May ilang taong nagmamadali. May ilang hindi tumitingin sa gilid, katulad ng dati. Ngunit ngayon, hindi na siya nakakaramdam ng bigat. Alam niyang hindi niya kayang baguhin ang buong mundo.
ngunit kaya niyang baguhin ang mundong kanyang naabot. At sa bawat pagpatak ng ulan, mayroong paalala na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng ginawa, kung hindi sa katotohanan ng ginawa ito, kahit walang nakakakita. Sa uli, ang kwento ni Kylum ay hindi kwento ng isang janitor na yumaman. Ito ay kwento ng isang taong nanatiling makatao, kahit binigyan na ng lahat ng dahilan upang siya ay magbago. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag maliitin ang taong nasa ibaba, dahil maaaring dala niya ang pusong hindi mabibili ng kahit kaano kalaking kayamanan. At kapag dumating ang pagkakataon, ang kabutihang ginawa ng walang kapalit ang siyang magbubukas ng mga pintuang hindi kayang sirain ng pang-api. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!